Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at sa Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat. Sana ipagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mahahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin na hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa Panginoon at higit sa lahat sa Kanyang pag-ibig at pangako sa ating lahat. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Northern Luzon Union Mission Ministerial Secretary. Kumusta ka, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Jules, Pastor Ray, at sa mga masugid na mga kapatid at mga kaibigan na nanonood at nakikinig sa AWR. Nawa kapagpalain ka ng Panginoon. Ito na po yung ating last Sabat, sa quarter na ito. At nawa sa 3 buwan na ating pag-aaral ay naintindihan po natin ang panukala ng Panginoon at ang tema ng libro ng Pilipos at sa Kolosas. At pag ito po ay yung muling balik-balikan, makapagbibigay po ito ng sustansya at nutrients sa ating pong pamumuhay bilang isang mananampalataya. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission. Pastor Ray, kumusta ka? Isang kagalakan, Pastor Jules, Pastor Marvin, na tayo ay patuloy na nagsasama na pag-aralan ang salita ng Panginoon Diyos. At ang pag-aaral na ito ay isang bagay na kinakailangan ng bawat isa upang lumago sa pananampalataya, may sakabuhayan ang bawat kataga na prinsipyo ng pamumuhay Kristiyano habang naglilingkod at naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen. At ngayon ay pinapag-aralan pa rin natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos at Colosas na may pamagat pinagkaisa ang langit at lupa. At tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng ating leksyon. At para tayo ay gabayan ng banal na Espiritu, tayo puna ay dudulog sa panalangin. Hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panalangin. Tayo manalangin. O Panginoon Diyos, sapagkat kayo ang lahat sa aming buhay, narito ang bawat isa sa amin. Ito man ay huling pag-aaral ngayong trimestre, ika-13 na linggo na sa pag-aaral, ay patuloy nyo kaming ingatan, pagpalain, at magiging may kabuluhan ang aming buhay bilang isang Kristiyano, sapagkat napag-aralan namin, nakita namin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya na nagbabago sa aming buhay. Salamat kay Kristo Jesus na siya ang aming pinakadakilang ehemplo na aming tularan at isa kabuhayan. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon, na nawa ang Banal na Espiritu ang kakasihan ng bawat isa sa amin. At kagaya ng ating sinabi, tayo ay nasa panghuli na bahagi na ng ating leksyon sa trimestring ito.
At ang pamagat ng ating panghuling leksyon ay paninindigan sa lahat ng kalooban ng Diyos. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pang-13 at panghuling bahagi ng ating leksyon. At sana'y naging pagpapalang isang semester na atin pong pag-aaral. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ng unang Tesalonica 5, ang talata ay 18. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kaibigan, sa huling bahagi ng aklat ng Kolosas, makikita natin ang mas malawak na network ng mga kamanggagawa ni Pablo. Hindi siya naglilingkod ng mag-isa. Kasama niya sina Barnabas, Silas at marami pang iba sa kanyang mga paglalakbay misyonero. At ngayong oras na ito, titingnan natin ang estratehiya ni Pablo sa misyon, ang matalinong paggamit ng oras at mga pinagkukunan, ang pag-abot sa mahalagang lungsod ng Imperyong Romano at ang pagsasanay ng mga maasahang manggagawa upang may pagpatuloy ang gawain kahit sa mga lugar na hindi niya personal na napuntahan. At makikita rin natin na ang tagumpay ng Ebanghelyo ay bunga ng pagtutulungan. Mga lalaki at babae, Hudyo at Hintil na nakakaisa para kay Kristo. Kaniya't samahan ninyo kami habang ating tuklasin kung paano tayo rin ay maaring maging bahagi ng ganitong misyong sama-samang paglilingkod. At sa ating pag-aaral ngayong oras na ito, may 3 punto na mahalagang katotohanan sa ating leksyon na ating pag-aralan. Ang una ay sent in service, ang pangalawa ay strength in fellowship, ang pangatlo ay steadfast in maturity. Ating isa-isahin ang 3 puntong ito sa pamagitan ng ating mga panauhin, si Pastor Marvin at Pastor Ray. Pastor Marvin. Total, nasa huling Huli na. yugto na tayo ng ating pag-aaral sa libro ng Kolosas. At pag titingnan natin, babalikan ko ulit, ikakonek ko ulit at inulit-ulit ko ito, Pastor Jules, Pastor Ray, mga kapatid, para Kintal. May ukit sa ating isipan. Pag titingnan natin yung Kolosas, mayroong 4 na chapter. At pag isuma mo yung mga bersikulo niya, 95 verses. So 4 chapters, 95 verses. Yung chapter 1, pinapakita dito yung Christ supremacy ng Panginoon, siyang preeminent creation and redemption. Yung chapter 2, ipinakita dito yung fullness in Christ. Ibig sabihin yan, believers are complete in Christ, no need of human philosophies. Then yung chapter 3 naman, dito, ang sinasabi dito ay, we are living a new life. Kaya you put off the old self and you put on the new man. Yan, yun yung sinasabi dito. So, the moment that is already put on, yung it should reflect the character of Christ in our thoughts and in our relationship. Kaya pinagalan natin yung vertical at saka yung horizontal concept nito. At doon sa chapter 4 na yung pinag-aralan natin ay ito naman ay standing in God's will. Ibig sabihin yun, we need to recognize those person that is doing faithful in the service of God. Kasama natin. Then kinakailangan din that it should be relational. Mission is relational. And above all things ay mayroon yung mga mananampalataya, kinakailangan silang tumayo at matapat sa Panginoon. At titingnan natin dito sa huling yugto nito ating pag-aaral, yung send and service, may pangalan dito na binabanggit Dito sa verse 7 at saka verse 9. Ano pang sabi diyan?
Ang lahat ng mga bagay tungkol sa akin ay pinababatid sa inyo ni Tikiko na minamahal na kapatid at tapat na ministro at kapwa alipin sa Panginoon. Verse 9, kasama niya si Onesimo, tapat at minamahal na kapatid na siya ay isa sa inyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyayari dito. Nandito si Tikiko. Ang sa English ay Tichikos. Ano yung kanyang kalidad dito? Itong si Tikikos. Kapag titignan natin, si Tapat Pablo na si ministro. Pablo ay hindi napunta doon sa Colosas. Si Papras ang kwan doon. Ang naka-church plant doon. Di ba ba? Ngunit dito, sabi ni Pablo, itong si kapatid na ito, si Tikikos, ay siya ay beloved. Minamahal, then siya ay matapat na ministro, at iyan ay fellow servant. Yan yung ang description niya eh. Kaya ang ibig sabihin ng Tichiko ay fortunate. Yan ang fortunate. Then, ang pangalawa doon, bago natin nahimay yun, ang pangalawa doon ay si Onesimos. Si Onesimos, iyan ay, pagbabasa nyo, dito na-mention si Onesimos, at si Onesimo na-mention ulit doon kay Pilimon. Doon kay Pilimon, doon natin makikita kung sino si Onesimo. Si Onesimo, iyan ay isang servant. Slave. Servant ni Pilimon. Kaya doon sa last na ating pag-aral, pag ikaw ay ito yung servant, ito ang gagawin mo. Pag ikaw ang master, ito ang gagawin. Di ba? I-define doon. Na nakita natin. Itong si Onesimo, ito ay servant ni Pilimon. At nung umalis siya, ninakawan niya si Pilimon. Pero dito siya na-convert. Nung nakita sila ni Pablo. Nung nagkita sila ni Pablo dito sa kanyang house arrest sa Rome. Lumayas siya doon kay Pilimon, pero napunta siya dito. Kaya ano ang nangyari sa kanya? Ang sabi dito ay faithful and beloved brother. Noon hindi minamahal kasi magnanakaw eh. ngayon tapat na, minamahal na ngayon. Kaya ang ibig sabihin ng Onesimo ay profitable. Kaya nga pag titignan po natin ang mga pangyayari ito, may mga taong ito. Ibig sabihin yon, si Pablo ay kanya ring inaalala yung kanyang mga naging partner sa gawain. Kaya pag ang aral na makikita po natin dito, ang isang makita natin dito na lesson ay faithfulness is the mark of those who truly serve God. Naging matapat sila sa paglilingkod ng Panginoon. Pangalawa, ministry is relational. Bakit relational? God works through people. Kaya ito, si Tichikos at saka si Onesimos, ito ay nakipagtrabaho kay Pablo. Kaya ministry is relational. Then, ang pangatlo yan na makikita po natin dito, let's recognize the value of those faithful partners in the ministry. Di ba? Sa atin, tayo, mga pastor tayo dito. Di ba? Minsan sa ating pagministro, sa ating paglingkod, naalala mo yung mga tao na sumuporta sa inyo. Yun ang hindi mo makalimutan. Pati rin yung kontrabida, hindi mo rin makalimutan. Pero the most rewarding part is yung naging matapat na mga kapatid na sumuporta sa iyo. Ito rin yung naalala ni Pablo, yung mga matapat na mga kapatid na sumuporta at sumama sa gawain niya. Amen. Master Dito Ray? sa unang punto, halos sa ibang anggulo, sent in service. Si Pablo ay nagpapakilala ng mga misyonero o kaya mga kasama niya papunta sa Colosas. Maaring itong mga taga-Colosas ay hindi nila kilalang-kilala itong mga taong ito. Mahirap naman ay pupunta sila na hindi kilala. So, napakaganda yung description ni San Pablo sa mga taong ito para magiging kapanipaniwala sila doon sa lugar na iyon na magtuturo
ayon doon sa mga katuruan na naitinuro ni San Pablo. Napakahirap pupunta doon. Sino ba itong taong ito? So, imaginein mo, ngayong panahon na ito, pupunta ka sa isang lugar na hindi ka kilala, tapos magtuturo ka. Magtatanong yung mga tao kung saan ka galing. Pero ito, napakaganda dahil sabi ni San Pablo, dala ang sulat ni San Pablo, itong mga si Onesimo at saka si Tychicus, na ipinapakilala ni San Pablo, itong mga taong ito na dala ng aking sulat ay aking mga minamahal na kapwa kamanggagawa. Kapanipaniwala sila. Sila yung magtuturo ayon sa katuruan ng Panginoong Hesukristo na tinanggap ninyo. Huwag kayong magduda. Tama ang turo ng mga itong taong mga ito dahil nakasama ko sila. Napakasarap damhin na ipinapakilala tayo na kagaya din kung papaano tayo respetuhin, pakinggan, at alagaan at ingatan. Kung papaano nila minahal ang taga-Kolosas si San Pablo. Si San Pablo gusto rin ng mga taong ito, si Tychicus at saka si Onesimo, na ituring sila na kagaya ni San Pablo, ang mga taong taga-Kolosas. Kaya, sent in service. Ito yung mga ambassador, representative, sinugo ni San Pablo upang pangalagahan, palakasin ang taga-Kolosas sapagkat napakaraming mga pumupunta doon maaari na mga tao na hindi kilala. At itong mga taong ito ay maganda. Bakit? Converted ito na hindi Hudyo, kundi Kristiyano na naging, ano tawag nito? Hentil na naging Kristiyano. Kaya napakalakas ang tiwala ni San Pablo. Talagang naturuan ni San Pablo itong mga tao ito. Ganon din sa ating buhay, Kristiyano, mga kapatid. Kung tayo ay pupunta sa isang lugar, tayo ay mangangaral, may mga credentials tayo na ito yung mga sulat, ito yung nagpapakita na tayo ay dapat kapani-paniwala sa lugar na iyon, mga kapatid. Kahit saan tayo pupunta, ganun ang nangyari ng pastor. Pupunta ka sa isang lugar, isang kapatid, kailangan mayroong credential ka na para makilala ka at paniwalaan ka kung ano yung mga sinasabi sa ating mga lugar na pinupuntahan, pastor. Ganun din. Amen. Nakita ko dito sa ating unang punto na ating leksyon ay doon pala sa outreach ministry, sa ating bahagi sa trabaho. Pinapaalala sa atin na hindi lamang ang mahalaga doon ay yung mensahe, kundi yung character ng messenger. Kanya nakita ko kanina, ano yung ibig sabihin ng pangalan ni Tychicus, Pastor? Tychicus. Fortunate. Fortunate. Yung si Onesimus naman Profitable. So, napakahalaga na ating titingnan, mga kapatid, na yung atin pong pinapakita dito sa atin na ang mahalaga hindi lamang ang mensahe, kundi yung character ng messenger na kung saan ay napakahalaga na ating tingnan. Yung standing in God's will means being sent with reputation and faithfulness. Our reliability is our greatest testimony. Are we reliable person? Kanya't napakahalaga na atin pong titingnan nung una, yung mga layman na aking kinuha. Ang sabi noon ni Mrs. ay tingnan mo naman yung mga kinukuha mong layman. Kung sila rin ay pagtatayo, ay pinagkakatiwalaan ng mga tao. Kaya hindi naman pinagkakatiwalaan. Yung itsura pa lamang iba na. Pero napakahalaga nating tingnan na mga kapatid na yung hindi lamang yung mensahe, kundi yung character of the messenger. Tayo tutungo sa pangalawa, strengthened in fellowship. Ating titingnan ito sa pamagitan ni Pastor Marvin at Pastor Ray. Pastor Marvin. Yung salitang strengthen, ang connotation niyan ay yung bang mga kasama niya ni Pablo na
nagbigay aliw, comfort, yung comfort Okay. doon sa kanyang ministry. Napagtingnan po natin, kanina tinignan natin si Chico, si Onesimus. Ngayon, tignan naman natin si Aristarchus. Si Aristarchus, siya ay isang Jewish Christian na kasama niya sa mga persecution. Kasama yun, ito ay hindi humiwalay. Ito sa kanya. At naging saksi sa mga missionary journey ni Paul. At hindi lang yon, nandyan din si Mark. Diba si Mark? Si John Mark. Na iniwan. Na yan, nung una ay inabandon sila. Na pinsan ni Barnabas. Pero si Barnabas ang kumuha sa kanya. Then that's the reason na naghiwalay si Paul at saka si Barnabas dahil kay John Mark. Pero pag titignan natin dito, ay kanya ring grinit si John Mark. Oh, kasi kanina, pag nakita si Aristarchus ay kanyang fellow prisoner. Ibig sabihin yan, yan ang tumayo na side by side kay Paul. Si Barnabas naman, si Mark, do inabandon sila, umalis siya, pero nakita ni Pablo yung change na nangyari sa taong ito. Kaya nga may libro na Mark Kasulat doon siya. sa Gospel. Siya yung pinakaunang source na nagsulat doon. O magtitignan natin. Then nandyan din si Justus. Si Justus, ito naman ay Jewish Christian naman si Justus na kasakasama ni Pablo. Then on the last praise, ito yung nangyari. Above all those one, doon sa 9, 10, at ano ang naging conclusion ni Pablo doon sa verse 11? Anong sabi niya doon? At si Jesus na tinatawag na husto ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, ang kabilang sa pagtutuli at sila'y naging kaaliwan. Ang sabi doon, nagiging kaaliwan. Ang sabi dito sa English ay, they have proved to be a comfort to me. Ganda, no? Bakit? Nasaan ba si Pablo? Sa Si preso. Pablo nasa Bilangguan. bilangguan. Pero sabi ni Pablo, itong mga taong ito nagbigay Bigay ng comfort. sa akin ng kaaliwan. Kaaliwan. Kaya pag titignan po natin, ang una na lesson natin makukuha, partnership in ministry strengthens perseverance. Yung partner mo sa ministry, yan yung nagbibigay sa iyo ng kasigasigan sa paglilingkod. Na instead na nandun ka, na i-abandon ka, hindi. Nandun sila tumayo na kasama mo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga pag tingnan mo yung ating kwan, strengthen in fellowship. Tumayo sila talaga doon, whatever the cost. Tumayo sila. Hindi iniwan. Hindi iniwan si Pablo. Bakit iniwan si Pablo? Dahilan nakita nila yung paglilingkod kay Kristo. Yun ang point doon na walang iwanan. Di ba? Sa may panahon na walang iwanan. Na yun siguro ito yung kanilang motive walang iwanan. Bakit walang iwanan? Kasi naglilingkod sila sa Panginoong Hesus. Minsan ang isang mananampalataya pag rough na yung daan, anong ginagawa niya? Na-abandon nila. Si John Mark dati. Si John Mark dati. Ngayon din mga kapatid sa mga nanonood o nakikinig dito, minsan sa ating buhay Kristiyano ay may mga challenges. May mga rough roads sa paglalakbay bilang isang Kristiyano. Sana wag natin i-abandon. Nandun pa rin manatiling tapat. Hindi lang yon, relationship in Christ help us to endure challenges. Yun yung nagpapatibay. Itong mga kasama nito ni Pablo, dahilan, hindi lang si Pablo may relasyon sa Panginoon, pating mga ito, they have relationship with God. Yun yung nagpapatibay yung fellowship nila sa isa't isa. Kaya, ang ibig sabihin nun, mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, yung relationship natin sa Panginoon,
yun ang nagpapatibay sa ating paglilingkod sa Kanya. Pag doon sa equation ay tanggalin mo yung relationship sa Panginoon, you cannot survive. Wala. You cannot survive. Wala yon. Pero pag nandun yung relasyon sa Panginoon, then we survive whatever the cost. Ano mang dumating na challenge yan sa buhay pananampalataya natin, sa ating paglalakad bilang isang mananampalataya, nandun pa rin tayo. Then, ang paano yan na nakita ko dyan, Pastor Jules, Pastor Ray, we need also to build networks to support our ministry. Ayan, yung mga network na pag napunta ka dyan sa lugar, mayroong tao dyan na mananampalataya na pwede mong sandalan. Na dito rin, ganyan. Ito yung sinasabi ng ating lesson. We need to build the networks of our relationship. Kaya, pag titignan po natin dyan, doon sa verse 12, at sa verse 14, dyan minention si Pablo, si Lucas, na physician. O doon sa verse 14, sabi doon, look, the beloved physician, and they must greet you. O ito, hindi sila nag-abandon doon sa kahirapan ni Pablo. Minsan, pag mga kaibigan lang sila pag merong nakukuha sa'yo. Di ba? Wala na. Pag wala nang kailangan sa'yo, di-abandon nyo. Pero itong mga ito, hindi. Through thick and thin, na andyan sila. Ganon din sana. Through thick and thin sa ating experience bilang isang mananampalataya, huwag natin i-abandon ang ating Panginoong Yesus at huwag natin i-abandon yung mga nagpuhunan sa Ebanghelyo sa kanilang buhay. Amen. Pastor Napaganda nitong pangalawa dahil ang nakikita ko sa ibang anggulo ay two heads is better than one. Napakahirap talaga ang Ebanghelyo kay San Pablo kung mag-isa siya. Talagang matindi dahil mag-isa siya. Kaya napakabuti yung ginawa niya na ang direksyon niya ay hindi siya mag-isa na nangangaral, kundi nagdisipulo siya. Lahat na nananampalataya at naniwala sa kanyang pangangaral ay dinisipulo niya. Talagang inaralan niya ng husto. Kaya may mga taong ganito ang mga kasama sa pangangaral, mga kapatid. May mga umaalis din, kagaya ni John Mark sinasabi kanina, pero bumabalik din, mga kapatid. Dahil na-realize nila na ang paglilingkod ay isa sa mga pinakamahalaga at maligayang buhay, mga kapatid. Si Aristarco ay isa sa mga nadisipulo ni San Pablo na sabi ni Pastor Marvin ay Hudyo na naging Kristiyano. Na kasama niya, ito yung maganda kasama niya ni San Pablo, si Aristarco, na nadisipulo niya sa mga riot sa Efeso, sa mga shipwreck sa Macedonia. Taga Macedonia ito Kaya sa lahat ng mga pagbabato, sa pagkukulong, so napatunayan ni San Pablo na, kaya nga sinabi niya ito lamang, sa verse 11, ito lamang ang aking mga kamanggagawa sa kaharian. Bakit? Yung through thick and thin kasama. Kasama si Lucas na minention ni Pastor kanina. Dahil sila ang nagsulat dito mga kapatid, na sa Acts. Kaya doon sa libro ng Acts, sa Book of Acts, mga kapatid, sa gawa, makikita natin dito kung paano si Aristarco, si Lucas, na sumasama kay San Pablo through thick and thin sa trabaho. Kaya may mga ganito, Pastor Marvin, Pastor Jules, sa ating paglilingkod, makakahanap din tayo na kagaya ng Aristarco na nadisipulo mo na, naaralan mo na, pero sumasama sa iyo kahit anong mangyari, ipinagtatanggol ka, hindi lang paglilingkuran ka, kundi paglilingkuran yung mga taong pinaglilingkuran mo. Kaya ito napatunayan ni San Pablo na si Aristarco, hindi lang naglingkod si Aristarco kay Pablo bilang isang disciple maker niya, kundi naglingkod para sa gawain ni San Pablo, mga kapatid. Ganon ang mga naunang mga nadisipulo ni San Pablo, mga kapatid. Ang maganda pa dito yung cousin, sabi mo, Pastor Corbin, meron dito, di ba? Bernabe. May magpinsan pala dito, no? Bernabe at Marcos. Kaya sa Ebanghelyo, sa pangangaral, sa paglilingkod, may mga magpipinsan.
Hindi natin may kwan yan. Magkakamag-anak. Magkakamag-anak na maaaralan at maglilingkod sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya, they strengthen in fellowship. Dito natin makikita kung sino ang nagpapalakas sa atin sa paglilingkod, yung mga taong sumasabay sa kahirapan, through thick and thin, sabi, walang iwanan, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Doon natin nakikita at nagpapalakasan ng bawat isa. Napakaganda yung ating nakita, mga minamahal na mga kapatid. Sa unang pagtingin ay para bagang mensaheng makikita mo sa mga pangalan na yan na binanggit ni Apostol Pablo. Ngunit ang focus pala nito ay yung spiritual support and yung sinasabi kanina na comfort. So, dito ating makikita na sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng suffering, persecution, the church provided a safety net na nakita natin doon kay Apostol Pablo na kanyang mga binanggit na mga pangalan. Ito yung mga spiritual and emotional support niya sa kanyang pagtratrabaho. So, yung nakita natin na spiritual strength is found in connectivity. Mahirap talaga kapag ikaw ay mag-isa nagtatrabaho. Nung sumama ako kay Pastor Marvin, Pastor Ray, doon sa Ilocos, matagal nang kasama niya yung mga yon. Pero nung pumunta kami roon, ay nandun pa rin yung bonding, nandun pa rin yung samahan. So, sinariwa yung nakaraan. Hindi lang yon, pati mga ginagawa noon, kanya kami nagkatay kung ano yung mga pagkain doon. So napakahalaga nating titignan ng mga bagay na ito, mga minamahal na mga kapatid, sa ating gawain. Tayo'y mapapalakas sa ating pakikipagtrabaho sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng mga tao na makasama natin. So, nandito yung spiritual support, nandito yung comfort sa church na kung saan ay maibibigay sa atin paglalakbay, pakikipagtrabaho sa ating Panginoong Diyos. Tayo tutungo na sa panghuli na punto ng ating leksyon, steadfast in maturity. Pagkatapos nating nakita yung panguna at pangalawa, tayo na itutungo dito sa pangatlo, steadfast in ministry. Steadfast in ministry? Maturity. Maturity. Pastor Marvin at Pastor Ray. Maturity. Paano natin makikita yung steadfast in maturity? Ibig sabihin noon ay yung kanilang pagiging Kristiyano ay na umabot doon sa antas na sila ay naging matured na Kristiyano. Sa anong pamamaraan? Dahil nakita nila yung steadfastness ay na kay Kristo. At hindi lang yon. Itong libro ng Colosas, ganda ito ito kasi noon ay open letter ito, hindi personal letter. Tingnan natin doon sa Colosas 4:16. 4:16. At kapag nabasa na ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa rin ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyong sulat na mula sa Laodicea. Maganda ito Ang nangyari dito, yung sulat na sinulat ni Pablo noon, wala namang computer, wala namang typewriter. Talagang maliban na lang kung mayroon siyang amanuenses, mayroon siyang sekretary na taga-sulat. Pero pag titignan natin itong sulat na ito, nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Dahil itong sulat na ito ay nagbigay kaliwanagan yung mga issues doon sa mga churches na yon. Ibig sabihin yun, sinettle niya yung mga issue doon sa loob ng Colosas. At yung pagsisettle ng issue nito, kanyang inangkla sila kay Kristo. Yung pag-angkla, yung pagkaunawa nila kay Kristo, yon naman ang nagbigay kalakasan
ng pananampalataya sa kanila. So ang mga ito ay naging matured sila sa pananampalataya. So ibig sabihin yan, yung pagkamit natin ng maturity ay dumadaan sa mga challenges sa buhay. Dumadaan sa mga pagsubok sa buhay at dumadaan sa kahirapan. Tingnan yung nangyari doon sa kay Pablo at sa kanyang mga kasama. Ito ay dumaan sila sa mga karanasan na minsan ay hindi maintindihan. Kaya pala minsan sa ating buhay, Pastor Jules, Pastor Ray, bilang isang mananampalataya, minsan pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga daan na minsan hindi natin maintindihan. Na minsan rough road. Bakit tayo pinapadaan doon? Yun pala, ito ay nag-a-usher, nagbibigay ng maturity sa ating pananampalataya. Kaya ito po ang nais namin na iwan po sa inyo. Una, personal dedication is vital. Standing in God's will involves intentionality. Yan. Sinasadya pala yun. Sadya. Na, yung personal dedication natin sa Panginoon, yung personal na pakikisangkot natin sa Panginoon, dapat sinasadya yon. At ang katuwaan yon, pag sinadya natin, nararamdaman natin yung kaligtasan ng Panginoon. Yung mga challenges na barating sa ating pananampalataya at sa paglilingkod ng Panginoon, ito ay nagbibigay lang sa atin ng kalakasan ng ating pananampalataya. Hindi lang yon. Ang sunod doon, let's recognize that God's grace empowers faithful service. Kaya nga, tingnan nyo yung salutation niya. Yung minsan, pag nagbabasa tayo, para bang hindi mahalaga yung salutation, di ba? Noong panahon na wala pang mga internet noon, mga love letter, di ba? Doon sa, pag nagsulat tayo, may salutation ka doon. Tingnan niyo yung verse 18. Anong sabi doon? Akong si Pablo ay sumusulat ng pagbating ito ng sarili kong kamay. Alalahanin ninyong aking mga tanikala. Sumasa inyo nawa ang biyaya. Ganda nito eh. Sabi noon, I write this with my own hand. With my own hand. Habang ako sumusulat, tandaan ninyo, ako ay nasa bilangguan. Di ba nakaka-inspire yun? Na si Pablo, in the midst of his suffering, nakapagbibigay pa rin siya ng aliw o comfort sa mga kapatid. Kaya minsan pala, itong aking nakita doon, minsan, yung mga kapatid, na pag tayo na pinapadaan dito na karanasan na hindi maintindihan, pag ikaw pala ay naging faithful sa Panginoon, others are being blessed. Yung pala yun. Ito, tingnan nyo, si Pablo, in the midst of suffering, but still, pwede niya rin pa rin sabihin, grace be with you. Pwede mo bang sabihin yun na in the midst of suffering, ikaw ang nagsasuffer, nag-bless ka pa? Nag-bless mo yung iba? Na in the midst na you are in the bed of cancer, sabihin mo, God bless you. Di ba? Ito yung practical maturity. Mature na talaga. Kaya nga yung steadfast in maturity. So, ibig sabihin noon, kasi yung buhay mo na kay Kristo, whatever the crisis na nandito, you can still inspire. Kasi minsan, ang setback nito, sabi natin, bakit ako pa? Marami namang kriminal, sila lang sana ang nagsuffer. Di ba may mga ganon? So, in the midst of these challenges, doon mo talaga masusukat kung ano yung maturity gauge ng isang mananampalataya. Kaya sinasabi ni Pablo pa rin dito, sa mga chapter ng Colossus, sinasabi rin para na God is still the supreme
Yeah. Kaya kinakailangan natin ito ng mga taong ito na nandito na sinulat ni Pablo. Sabi niya, still, grace be with you. Biyaya pa rin. Biyaya. Maranasan niyo ang biyaya in the midst of suffering. Pastor Julius, Pastor Ray. Pastor Ray. Napaganda itong pangatlo, mga kapatid. Huli na ito. Tingnan ninyo itong mga kapatid. Kung babasahin natin itong Colossus 4:12 hanggang 18. Dito, kahit yung mga unang mga lahat, yung first point, second, and third, mga kapatid, dito na-mention ang mga taong mga dinisipulo ni San Pablo. Pangalawa, ito yung mga taong pinagkatiwalaan ni San Pablo. Pangatlo, ito yung mga taong sent, pinadala niya, mga kapatid, ni San Pablo. At ito yung mga taong na-mention niya sapagkat sila yung mga taong hinog sa pananampalataya at nanatili sa pananampalataya at hanggang sa buhay ay ipinusta, mga kapatid. Nalista ang pangalan nila dito. Nakakaulubag-loob. Talaga'y ako'y nakakainggit, mga kapatid, sapagkat sila, nalista ang pangalan nila dito, Pastor Julius, Pastor Marvin. Kailan kaya tayo malilista ang pangalan wala pa natin kasi dito? pangalan na rin. Oo nga, Kaya sabi ko sa inyo, ang mahalaga dito, mga kapatid, kahit hindi malista ang pangalan natin dito, kung malista ang pangalan natin sa libro ng buhay, sapat iyon. Bakit po? Tandaan natin, ang mga ito ay pinangaralan ni San Pablo. Nagiging steadfast in maturity. Parang yung nanatiling matatag sa kanilang pagkahinog sa pananampalataya, mga kapatid. Biro mo yan, walang pinipili na sinugo ni San Pablo. Ipinapakita ni San Pablo, ang mga taong mga pangalang ito, merong Hudyo na naging Kristiyano. Mga kapatid, sino yon? Si Tychicus. Merong Hudyo ay si Aristarco. Hudyo na naging Kristiyano. Merong Hentil na naging Kristiyano, si Epapras. Merong doktor na writer na Hentil. Kadalasan dito sa libro, mga kapatid, si San Pablo, si John Mark, lahat yan, halos yan, mga yan ay Hudyo, Pastor Marvin, Pero ito lang si San Lucas, si Dr. Lucas, na minensyon niya dito na binabati niya ang hindi hentil na writer. Hindi siya author, mga kapatid, dahil magkaiba yung writer at saka author. Kaya ito'y iba na nakasulatan na nagkakaisa, na iisa ang layunin, nagkakatugma-tugma. Bakit? Iisa ang pinanggalingan, iisa ang author, ang Panginoon Diyos. Pero ang writer sila dito, mga kapatid. Kinasihan sila kahit hindi sila nagkakilala, mga kapatid. Pero nagkakaisa. Lapat na lapat, tuloy-tuloy, may order at may layunin. Bakit? Iisa ang pinanggalingan ng ating Panginoon Diyos. Ang napakaganda dito ay ipinakita ni San Pablo na ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, ng pagbabago ng pagdidisipulo, pagsasasaksi, at paglilingkod sa Colossus ay mayroong converted, mature, steadfast na Kristiyano na hentil at Kristiyano na Hudyo. So kahit anong rasa, meron ka. Kahit puti, itim, at anong klaseng buhay meron ka. Saan ka galing sa mundo? Anong klaseng itsura mo? Kung ikaw ay binago ng Ebanghelyo na disipulo ni Kristo, ikaw ay gagamitin ng Panginoon Diyos upang ipadala na magsaksi sapagkat hinog ka sa pananampalataya, mga kaibigan at mga kapatid. At kung manatili kang tapat, manatili tayong tapat, sana malista ang pangalan sa libro ng buhay. Na kahit hindi malista ang pangalan sa libro ng aklat ng Biblia, basta malista ang pangalan mo sa libro ng buhay, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang pangatlong punto, tayo po ay magiging tapat, manatiling mature o hinog, at
hanggang sa, anong tawag dito, hanggang to the end, sabi niya dito eh. Itong, kung natin, yung part 3 eh. Steadfast in maturity, perfect, complete, and faithful to the end. Nandito, mayroong text dito, ano, na sila ay sakdal, lubos, na tiwasay sa lahat na kalooban ng Diyos, mga kapatid ko. Sana naman ay pagpalain tayo ng Panginoong Diyos na magiging hinog tayo sa pananampalataya, Pastor Jules. Amen. Yung climax na nakita ko dito sa Colossus na sinasabi, yung panghuling section nito, nakita ko yung panalangin ni Epapras na siya'y nagsisikap para sa inyo sa kanyang panalangin, sabi dito, upang kayo'y maging sakdal at lubos. Yun. Ay maganda ito na sa atin pong pakikipagtrabaho sa Panginoong Diyos na kailangan natin din yung panalangin. Na itong panalangin dito, Epapras really wrestles in prayer so that believers may mature in the faith. Yun yung isa na ginawa dito na nakita ko na sa conclusion ng sulat ni Apostol Pablo, napakahalaga yung panalangin. Ang tanong, meron ba tayong pinapanalangin din na mga tao? Araw-araw sa ating buhay, meron sana tayong isa na pinapanalangin na magiging mature sa kanyang pananampalataya. At pangalawa, yung nakita ko rito, yung kay Arkipo sa verse 17. Sikapin mong gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. So, ito yung bago na nananampalataya na kailangan niyang gampanan yung kanyang tungkulin. So, kailangan din na meron tayong tao na mine-mentor na nagpapatuloy sa kanyang trabaho, sa kanyang Halubilo dyan. paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, napakahalaga na ating tingnan ang mga bagay na ito na sinasabi sa ating leksyon na kung saan ay spend extra minute in wrestling with God sa pamagitan ng intercessory prayer natin sa mga kapatid, mga bagong binyag, mga katrabaho upang mag-mature din sila sa kanilang pananampalataya. So napakaganda yung ating pong pag-aaral. Nakita natin kung ano ang ibig sabihin ng paninindigan sa lahat ng kalooban ng Diyos. Una, tayo sinugo sa paglilingkod. Ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang paniniwala, kundi aktibong pagbabahagi ng Ebanghelyo. Pangalawa, tayo'y pinatatag sa pakikisama. Ang iglesia hindi solo journey, kundi tayo'y tinawag na tumayo ng makakasama kay Kristo. At ang panghuli, tayo'y manatiling matatag sa espiritual na paglago, ganap na kumpleto at tapat hanggang sa wakas. Sa madaling sabi, ang pagtayo sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugang isinugo sa paglilingkod, pinatatag sa pakikisama, at matatag sa pananampalataya. Naway matagpuan tayong nakatayo, buo at tapat sa lahat ng kalooban ng Diyos. At tayo'y nagpapasalamat muli sa ating mga panauhin sa buong tatlong buwan na nakasama natin sila sa buong trimestre, sa 13 lessons natin pong pinag-aralan mula sa aklat ng Colossus at sa aklat ng Pilipo, si Pastor Marvin Diaz at si Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi at tunay na kaalaman na nagbigay sa atin ng inspirasyon sa ating pag-aaral ng ating leksyon. At tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral sa oras na ito. Ngayon din tayo nagpapasalamat at pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagit nakinig sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Naway ang mga aral nating natutunan ay nagbigay sa atin ng
magandang pananaw at magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna'y makinig ng isang tanging bilang pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Nakatingin sa langit, nalilito, isip ay gulong-gulo. Ang mga problema bumabalot na sa aking mundo. Kaibigan ko, kasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan sa iyong paglalakbay. Kung napapagod, ika'y kanyang ipapasan. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay. Ang buhay natin, hindi lahat puro kasiyahan. Minsa'y natatakot, hindi alam ang patutunguhan. Kaibigan ko, kasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan sa iyong paglalakbay. Kung napapagod, ika'y kanyang ipapasan. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay. Bakit hindi mo subukan? Pinto ng puso mo'y pagbuksan. Ilahad na ang bigat ng iyong kalooban. Kaibigan, hindi ka nag-iisa. Kaibigan ko, kasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan sa iyong paglalakbay. Kung napapagod, ika'y kanyang ipapasan. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay.
Manalangin tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aral na ibinigay niyo sa amin sa libro ng Kolosas. Panginoon, nawa si Kristo ang siyang sumamin. At maranasan po namin kung ano ang mamuhay ayon sa Kanya. Amen. At ibihis po namin ang bago na buhay sa amin bilang isang mananampalataya. At ito po ay magbigay kaaliwan sa aming paglilingkod sa inyo at aming paghihintay sa iyong muling pagdating. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal na mga kaibigan, namin muli kayong nihikayat na sa susunod na pangalawang trimestre sa taong ito, 2026, ay makasama namin muli kayo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway tayo'y makakasama muli at pagpalain ng ating Panginoong Diyos